guys! Welcome back again to our channel. So for today's video, Dasmariñas, Cavite po ulit tayo. So before anything else, so hindi pa po kayo nakasubscribe sa aming channel, please do subscribe at hit nyo na po yung notification bell para lagi kayo updated sa aming mga bagong uploads. Thank you! So kung galing po kayo ng Dasma, SM Palapalad, pag dito kayo dadaan sa Langkaan 1, baba po kayo dito sa Barangay Hall. Then sasakay po kayo ng tricycle doon sa right side, papunta po doon sa property. So guys, itong paghahanap namin dito sa Green Breeze Village 1, Barangay Langkaan 2, Dasmariñas, Cavite ay medyo mahirap kasi wala siyang nakalagay kung anong pace. Tapos ito pa, sobrang lawak. Ito na yung Green Breeze Village 1. So sobrang lawak niya. Tapos meron pa yung mga kalikuran. So kung mapapansin nyo, most of the properties dito sa bungad is mga businesses. So, hindi tayo masyadong makapagtanong. Nakakapagtanong tayo pero yung napagtatanungan natin, hindi rin aware or hindi nila alam yung address po na sinasabi po namin. Kaya nakailang ikot-ikot po kami dito. Parang dalawa yung pinasukan naming kalye ay 3. Tapos puro wala doon kasi medyo magulo din yung blockings nila. Tapos may napagtanungan kami, tinuro naman kami doon malapit sa City Homes Resortville. Kumbaga, sobrang effort nung paghahanap po ng property po dito sa Green Breeze Village 1. Kasi bukod doon sa address na Block 16, dito sa lugar na to, meron ding Block 16 doon sa may malapit sa palengke. Kaya yung napagtanungan naming kapitbahay is doon kami tinuro sa may bandang Talipapa. So ito guys, pinapakita ko lang sa inyo yung dinaanan namin para lang aware kayo na talagang ganito po kahirap ang paghahanap po ng property. So, hindi po ito biro. Kaya kung gusto nyo po maghanap ng foreclosed property, I would highly suggest na mag-spend kayo ng time, effort, at budget. Bukod pa doon sa mga 5% bid ban, incidental expenses, isama nyo rin po sa computation nyo po yung ganito, yung paghahanap nyo po, yung paghahunting nyo po ng property. So, para po sa magtatanong at hindi pa po aware, hindi po kami ahente at hindi po kami nagbebenta ng mga pag-ibig foreclosed properties. Kami po ay nagsishare po lamang ng mga videos na aming napa-property visit na sa gayon kayo po ay magkaroon ng idea ahead of time bago nyo pupuntahan yung mga napupusuan po ninyong properties. And as much as we can, kinukuha na po namin lahat ng details para konti na lang ang itatanong ninyo or yung iba nagbe-base na lang din sa sinasabi namin kasi familiar na sila sa lugar. Pero kung hindi po kayo familiar sa lugar, better na pupuntahan nyo talaga lagi yung mga foreclosed property na inyong napupusuan posted from the Pag-ibig website. So guys, ito, papunta na muna tayo doon sa Talipapa. Pakita namin sa inyo yung Talipapa na malapit po doon sa property. Actually, parang pwede siyang lakarin lang from the property papunta po ng Talipapa or pwede rin kayong mag-tricycle. So, kung magta-tricycle pala kayo from the property, ang pamasahe daw po is 50 pesos kung ang labas nyo po is Dasma Bayan. So, ito yung sinasabi ko sa inyo guys. Nandito yung mga tindahan ng inyong basic needs. So guys, we are here na po sa surrounding ng property na i-check natin. So, as you can see, hindi siya ganun ka-develop, maputik pa siya, tas matalahib. So, etong kaliwa, dyan tayo galing kanina sa highway. Walking distance lang naman siya, pagbaba nyo dyan sa main road na yan, sa kaliwa. Tapos, yung surroundings nyo is medyo maputik lang din talaga. Kasi nung pumunta kami, nag-uulan ng ilang araw, tsaka naambon nitong araw na to. So, mga kapitbahay, yung property is under first public auction, tranche 187. So, pag first public auction, no discount po ito. Para po sa walang idea kung paano po mag-bid, kung ano po yung proseso, ano po yung kailangan, may ilalagay po akong link dyan sa taas. Playlist po ng tips and process kung paano po mag-avail at after po mag-avail ng foreclosed properties. So, this is the actual unit ni Green Breeze Village 1, Block 16, Lot 6. Itong bahay na to, pinahirapan kaming maghanap eh. So guys, sabi ni Kuyang Kapitbahay, may caretaker daw po itong property, pero yung may-ari parang
matagal na siyang hindi nagpupunta. So, nakikita nyo naman po, diba, may mga sinampay. Siguro yung may-ari niyan yung nag-aalaga nitong or nagbabantay nitong bahay. Yung lot area po nito is 200 square meter while the floor area is 54 square meter. So, hindi po natin malalapitan yung loob ng bahay kasi po nakalock yung gate and may gamit po. Baka matrespassing po tayo. Kaya dito lang tayo sa labas makakasilip-silip. So, ang swerte nyo po kung maabutan nyo po yung nagbabantay po ng bahay sa time po na pumunta po kayo dito para masilip nyo po yung loob kung okay pa po ba siya. So, yung outside appearance ng bahay, hindi ko kasi masabi kung safe pa ba siya or what. Pero parang feeling ko okay pa siya. Mukhang matibay-tibay pa naman. Kailangan nyo lang siya i-repaint. So, shout out kay Mr. Inhinyerong Sibil. Kasi nanonood sa atin si Engineer. So, Engineer, baka may ma-comment ka lang sa structure ng property kung tingin mo ba okay pa yung property. So, mga kapitbahay, yung details po nito is lalagay ko na lang sa description. And ipipin ko na lang sa comment box para madali kong ma-edit once na walang kumuha nito sa first public auction at inilipat ng listing. So, if ever na late nyo na pong mapanood itong video na to at interested po kayo sa property, you may inquire this sa Pag-ibig Office para malaman nyo po kung available pa. Then, yung contact details po is nandyan po sa description din. So, tingnan natin yung likurang part nung bahay na ito kung gaano pa siya kalaki. Actually, medyo malamok lang. Nilamok yung asawa ko nito sa pag-shoot nito. So guys, kung bibili nyo to, medyo pataasan nyo yung bakuran kasi baka hindi safe. Baka alam nyo na may mga masasamang loob na pumasok sa property nyo. So better talaga safety po ninyo. So ayan, ang laki pa ng property. Kumbaga, itong likod, pwede kayong mag-held ng mini event ninyo kasi ang lawak pa niya. So feeling ko, 1 bedroom lang yung property na ito. Then, meron pa siya dito sa taas na terrace. So, guys, parang medyo mura siya. Kung ang minimum bid price kasi ni Pag-ibig is 1,161,100 pesos. Yun lang hindi tayo sure sa loob ng bahay kung okay pa. Pero kung i-retain nyo yan, tapos i-retouch nyo lang yung loob, pasok na rin po sa banga. Pero syempre, hindi naman tayo nakakasiguro. Kaya mas okay sana maabutan nyo yung caretaker nito para mapasok nyo yung loob, para makita nyo siya. Bago kayo mag-decide kung magkano nyo ito i-bid. So guys, pag pinuntahan nyo ito, tanungin nyo yung Meralco tsaka yung water kung continuous ba nilang ginagamit. Sa Meralco po kasi ang alam ko, pwede nyo pong ipa-wave. Basta po magdala kayo ng proof kung kailan po ninyo ito na-avail. Then mag-i-email po kayo kay Meralco. Pero yung sa water, I am not sure kung i-allowed ba nila na hindi nyo bayaran yung unpaid bills po ng property na ito. So mga kapitbahay, pakita ko sa inyo yung biyahe palabas doon sa Langkaan para mas ma-appreciate nyo. Kasi sa simula ng video, hindi nyo siya masyadong ma-appreciate gawa ng may mga dinaanan pa tayo. So yung biyahe po nito, itong nakamotor kami is 5 minutes. From the property hanggang doon po sa highway, doon po sa may barangay hall ng Barangay Langkaan 1, Dasmariñas, Cavite. So, yung pamasahe po ng tricycle is around 30 pesos. Pero parang pwede daw po kayo maghati kung dalawa kayo. And then, yung monthly dues po dito is 50 pesos per month. So, guys, mas mura ang pamasahe pag papunta kayo ng Langkaan 1 compare pag papunta kayo ng Dasma Bayan. Kasi pag Dasma Bayan po is around 50 pesos po ang inyong pamasahe. So, I highly suggest po na kung i-avail nyo po yung property, mas okay po na may motor kayo or sasakyan para medyo less po kayo sa expenses po ng inyong pamasahe ng tricycle. And that's the end of our video. Maraming salamat po sa mga nanood at lagi pong nakaabang. Sa lahat po na magbibig, good luck po sa inyo. Ingat po tayong lahat. God bless you all. Bye!